ba yung epekto ng childhood mo sa lifestyle mo ngayon? Number 1 dyan, the avoider. Ano ito? Ito yung mga batang lumaki na very independent, na tinuruan ng mga magulang nila na ang pagsasabi ng kanilang nararamdaman ay pwedeng magpakita na ikaw ay mahina. Yung tipong kapag umiiyak ka at nakikita ng magulang mo, sasabihin ng magulang mo, wag ka nang umiyak, wala yan, kayang-kaya mo yan. So, napapalaki ka ngayon na madalas nasiset aside yung feelings mo kasi pakaramdam mo, yun ang basihan ng pagiging weak, yung magpakita ka ng emotions mo doon sa nararamdaman mo. Dahil nga hindi na pag-uusapan ng feelings mo nung bata ka pa, ang nangyayari, natututo ka maging independent masyado. At ginagawa mo ang lahat ng paraan para kayanin kung ano man yung pinagdadaanan mo. To the point na sineset aside mo yung emotions mo. Kaya kapag naging adult ka na, so eto yung mga tipo ng taong pag nakipagrelasyon, umiiwas to sa mga drama. Kasi mas nagre-rely siya doon sa logic and rational arguments rather than doon sa feelings niya. Para magkaroon ng stable relationship, ang isang taong avoider, kinakailangan na magkaroon siya ng matinding trust and very open and honest dapat doon sa relationship. Kailangan makuha ng karelasyon niya yung tiwala at dapat close na sila sa isa't isa para makapag-open siya ng honest feelings niya doon sa tao. Pangalawa, being a pleaser. Ito yung mga taong lumaki na very protective, very critical sa kanila yung mga magulang nila nung sila ay bata pa. Dahil nga perfectionist yung magulang niya, the way na pinalaki siya. So dahil good child nga ang tingin sa'yo ng pamilya, iniiwasan mo na wag maging burden ng family. So pinuposes mo ngayon yung quality of trying to please everyone around you. Kaya kahit ayaw mo, hindi ka nagno-no kasi ayaw mo ng conflict. Mahirap sa'yo na ipaglaban yung stand mo and yung opinion mo para lang ma-please mo sila. Kaya iisang tabi mo yung sarili mong opinion para lang maipakita sa kanila na nag-a-agree ka. Kahit na sa tingin mo ay hindi naman. Just to please them. Kasi gusto mo palagi kang enough sa kanila. Kung ano yung ine-expect ng tao sa'yo, yun yung ginagawa mo. Kaya dala-dala mo yun kapag ka nagmahal ka, sineset aside mo yung opinions mo. Sineset aside mo yung stand mo in order for them to please them. Kaya madalas, nababanggit mo, bali nang mahirapan ka, wag lang siya. Magtitiis ka sa relasyon nyo kahit mali na, kahit hindi mo na gusto dahil ayaw mong masira yung relasyon nyo. Nawawala yung identity mo pagdating sa pakikipagrelasyon. Pangatlo, playing role of victim. Ito yung tipong pakiramdam mo, palagi kang biktima sa relasyon. Pakiramdam mo, palagi kang naaagrabyado kapag nakikipagrelasyon ka. Madalas, nagkakaroon ka ng anxiety, depression, or self-pity. Dahil posibleng lumaki ka na mayroong bayolente at agresibong magulang. Dahil nga dito, na-develop sa'yo yung mababang self-esteem. Kaya attracted ka sa mga taong dominante. Because they tend to remind them of their parents. Karamihan sa ganito, passive pagdating sa relasyon. Dahil nga na-adapt mo yung passive mindset sa pakikipagrelasyon, feeling mo go with the flow lang. Kapag andyan, andyan. Pag wala, wala. So, para magkaroon ka ng healthy relationship, kinakailangan na mahalin mo muna ang sarili mo. Instead of putting up with everything. Last but not the least, ito yung tinatawag na secure connector. Ito yung isang tao na ina-aspire mo na pag adult mo, sana ganito ka magmahal at sana ganito ka lumaki. Yung mga taong secure connector, ito yung mga taong komportable magbigay ng pagmamahal at tumanggap ng pagmamahal. Dahil during nung childhood nila, punong-puno sila ng pagmamahal doon sa mga magulang nila. Yung mga secure connector, ito yung mga taong kaya nilang i-recognize yung strength and weaknesses nila. Kaya kaya-kaya nilang makipag-interact doon sa kanilang mga romantic partners. Ito yung mga taong walang problema sa pakikipag-communicate dahil alam nila yung needs nila, kung papaano nila i-resolve yung mga conflicts nila, alam nila yung mga boundaries nila, and vice versa. Ito yung dahilan kaya kayang-kaya nila magkaroon ng stable relationship.
doon sa mga taong nakapaligid sa kanila. So, ayun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!